suffering for doing right. So alam natin na talagang ang paggawa ng mabuti sa ating kaloob ng Panginoon ay talagang magsasuffer talaga tayo. This is love. Magmahalan kayong lahat. Okay? Sinasabi sa kasulatan mga kapatid, ngayon, narito ang ilan upang bilin sa inyong lahat. Dapat magkaisa kayo sa isip at damdamin at magdamayan. Kaya nga one body. Dapat isa ang galaw natin. Okay? This is perfect separation. Dapat magkaisa kayo sa isip, damdamin at magdamayan. Magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging maunawain at mapagkumbaba sa isa't isa. Verse 9, huwag niyong gantihan ng masama ang mga gumagawa ng masama sa inyo. Show them respect. Baka pag binigyan niyo sila ng respect, mapahiya sila. 'Di ba? Dahil yung pinagsalitaan ka ng masama, okay lang po. I love you kapatid. God bless you. Wala pong problema. Mapapahiya yan. Sabay alis yan. Okay? Yung pride sa puso niyan talagang galit. Wag na wag papatol. Okay? So anong sinasabi dito? Huwag kayo niyong gantihan ng masama ang mga gumagawa ng masama sa inyo ng masama. At huwag din niyong gantihan ng pang-iinsulto ang mga nang iinsulto sa inyo. Ito yung lagi kong sinasabi sa inyo sa live. Kung ano man ang sabihin nila, okay lang yan, may moderator tayo dyan o kung anong gawin ni moderator. Basta huwag kayong gagante ng masama sa mga comment nila. Kasi yan ay attack ng Satan. Okay? Spiritual. Lagi niyong tandaan yan. Huwag kayong gagante sa mga kung ano-anong pang-iinsulto. Kasi ang focus niyo sa Panginoon, hinihitak ni Satan eh. Gusto niyang umalis yung focus niyo sa ginagawa. No. Focus. Huwag kayong mawawala sa focus sa Panginoon. Gaya ng ginagawa natin sa bawat araw. Okay? Sa lahat ng no. Focus on the Lord. Faith. Have faith. Okay? So sinasabi sa kasulatan mga kapatid, ang dapat niyong gawin ay manalangin at kaawaan sila ng Diyos. Ipagdasal na awaan sila ng Panginoon dahil pinili tayo ng Diyos na gawin ito para kaawaan din niya kayo. So, ibig pong sabihin, talagang papasapasahan lang yung awa dito. So, kung kinawaan tayo ng Panginoon, ibibigay din natin yung awa sa kanila. So, kung pagsalitaan tayo ng kung ano-anong masama, kung ano-anong story, o kung ano-anong pang-iinsulto, that will be not matter. Ang magmamatter dito ay yung pagmamahal ng Panginoon. Kakainin natin at aayawan natin yung lahat ng ayaw ng Diyos. Talagang pain. We deserve to be punished. We deserve this kind of pain. We deserve to be insulted. We deserve all of that because we are a sinner without the Lord. So, anything that they will say will never matter on us. Magpatuloy tayo? Sapagkat sinasabi, 1 Peter chapter 3 verse 10, sapagkat sinasabi sa kasulatan mga kapatid, ang sino mang nagnanais ng maligaya at masaganang pamumuhay ay hindi dapat magsalita ng masama at kasinungalingan. Kung hindi ka nakakaranas ng masaya, peaceful, ganyang buhay, alam mo na kung bakit hindi ka nakakaranas niyan. Kasi puro ka kasinungalingan, puro ka kasamaan sa iyong buhay. Kaya hindi mo ma-enjoy ang maligayang pamumuhay sa mundong to. Verse 11 po. Magpatuloy tayo. Stop. To help people to live peacefully. Ito yung lagi kong sinasabi. No matter what will happen in this world, do not focus sa mundo. Kasi ang mundo is fall away. Kita nyo, diba? Hindi na po sa pabuti, sa paganda ang mundo. Hindi ko po pusa. So, hindi ko po siya, baka pusa po sa labas. Okay? Oo. So, ano sabi ito? Stop doing what is wrong and do good. So, alam natin yung mga kapatid, pag tayo nasa Panginoon, kasi pag gagawa ka ng masama,
Tapos sasabihin mong may Diyos ka, hindi ako maniniwala kasi alam ko yung bunga ng taong gumagawa ng mabuti. Okay? Pag sinasabi, kahit pagano ka kadaming followers at kahit linlangin mo ang tao, hindi mo malilinlang ang taong espiritual. Kasi kilala ni Satan in spiritual realm ang totoong anak ng Diyos. Kaya nga, nung may tao, tandaan niyo ba sa Pentecost, sa Acts, nung tinawag ng mga taong, ano yun? Nag-rebuke sa demon. Diba? In the name of Jesus Christ, I rebuke you. Pinagtawanan siya ng, anong tag doon? Pinagtawanan siya ng demon. I know Paul. I know Jesus. Who are you? Diba? Kaya hindi po porket ang taong yun nagsasabing Jesus ay kayang makapag-rebuke ng demon. Kilala ni Satan ang totoong nasa Panginoon in the spiritual realm. Kilala niya yan. Okay? So, kitang-kita nyo agad sa bunga. Okay? Kitang-kita agad sa bunga. So, tayo ay sinasabihan dito, stop doing. Kaya ang mga tao pong gumagawa ng masama, 101%, never, ever makakatikim sa Panginoon ng peaceful life. Laging problema, problema, problema. Puro problema. Kaya ganyan po ang ugali nila. Okay? Tapos magtatanong ka sa Panginoon, bakit ka nakakaranas nito? Tanungin mo ang pamumuhay mo kung bakit. You doing what is evil, you doing what is bad, sin, walang kagustuhan sa pamamaraan ng Diyos. Huwag kang magtaka kung bakit hindi mo ma-enjoy yung peaceful life at laging marami kang pagsubok na nararanasan. Kasi yan ay kasuklian at kabayaran na ginagawa mo sa harapan at paningin ng Diyos. Okay? Sinasabihan tayo mga kapatid, verse 12, the Lord watches over those who do what is right, and He listens to their prayers. But He is against to those who do evil. So ang Panginoon daw po mga kapatid ay nakatingin sa mga taong gumagawa ng tama at galit sa gumagawa ng masama. Amen? Mag-focus ka sa iyong sarili, hindi sa ibang tao. Kaya nga ang mundo ay walang kabatasan. Tingnan nyo, di ba? Ang mundo ay walang kabatasan, sinabi ng Panginoon. At dahil sa walang kabatasan, ang pagmamahala ng bawat isa ay, ang tagal? Ang pagmamahala ng bawat isa ay manlalamig. But who shall endure, He is coming. He is coming. Magkonting-konti na lang guys, parating na ang ating kalugod-lugod at ating Panginoong Heso Kristo na siyang hahatol sa buhay at patay. Okay? Focus on yourself. Amen. So, anong verse na tayo? Verse 13. So, mga kapatid, magpatuloy po tayo. Anong sabi ito? Sino ang gagawa ng masama sa inyo kung laging mabuti ang ginagawa nyo? Verse 14. Pero kung usigin kayo dahil sa kabutihang ginagawa nyo, mapalad kayo. Huwag kayong matakot o mag-alala sa anumang gawin nila sa inyo. Alalahanin nyo na si Kristo ang dapat nyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handa na magpaliwanag sa sinumang magtanong tungkol sa pag-asa sa inyo. Kung bakit tayo may faith na ganito katatag. Diba? Kung bakit ganito katatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. So dito sinasabihan tayo mga kapatid na kung ano man ang maranasan nyo sa pagsasabi ng salita ng Diyos, o sigin man kayo ng mga parasi, modern parasi, pagsalitaan man kayo, gawan kayo ng kung ano-anong istorya, it will never be matter. Pag sinabing you are slave for what is good, hindi magmamatter ang pamamaraan at kagustuhan mong buhay. Masira man yan, it's okay. Yan ang kaloob ng Panginoon, mga kapatid. Kaya kung inuusid tayo, dahil sa kabutihang ginagawa natin para itama ang pamumuhay ng tao, pararangalan kayo ng Diyos. Alalahanin nyo na ang Panginoong Jesucristo lamang ang dapat nating sundin. Okay? Hindi tao. No.
Panginoong Diyos, Heso Kristo lamang. Kasi tinatama niya ang lahat ng mali. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang magtanong tungkol sa pag-asa na meron tayo. Faith. Diba? Paano tayo naging ganito ka-unshakable? Because this is real heart. Verse 16, at maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Tiyakin ninyong laging malinis ang inyong konsensya para mapahiya ang mga taong minamasama ang mabubuti niyong gawa bilang tagasunod ni Kristo. Ito nga ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Hayaan niyo kayong pagsalitaan ng kung ano-ano, suklian niyo ng pagmamahal. Kasi sa mundong to walang pagmamahal. Mga kapatid, tingnan niyo, sa mundo, lumabang ka ng masama, lalabanan ka ng masama, gigilan. Ganyan si Satan. So pinakitaan tayo ng Panginoon kung ano ang tamang paglaban. Love. Pagsalitaan kayo ng masama, mahalin mo. Mahalin mo. Huwag kang magsalita ng masama, huwag kang lumaban, mahalin mo. Tingnan nyo, mapapahiya yan. Mapapahiya yan. Okay? Kaya tayo sinasabi laging malinis ang konsensya. Pure. Hindi double-minded. Kasi kung totoong na-receive mong Espiritu ng Panginoon, never ever magiging double-minded yan. Okay? Laging sa kagustuhan, pamamaraan, pagmamahal, pagtatama, pagrerespeto ng Panginoong Heso Kristo. Kasi kung hindi yan tama, hindi yan sa Diyos. Pag hindi yan tama, ang lahat ng selfish ambition, selfish desire, evil, wickedness, ay nanggagaling sa kasamaan ng iyong puso, hindi sa Panginoon. Di ba? Kasi ang tamang pamamaraan ng pagbabasto ng Diyos ay pagdidisiplina. Kung ayaw mong tumanggap ng disiplina, hindi ka sa Diyos. Amen? Verse 16, mga kapatid. Kaya nga ganito na lang ako kaya ganito ako gustong patigilin ni Satan. Gusto niya akong patigilin para dito. Kaya kita mo, okay, gano'n na lang nag-trending si Miss Tinay. Kasi nga, hinahayaan ko lang. Okay lang yan. God is always in control. He want me to suffer to humble me always. So, ayos lang yan. God is always in control. Okay? So, hayaan mong ibigay ang iyong pag-asa sa Panginoon. Kasi ibibigay niya ang nararapat sa bawat isa. Verse 16, mga minamasama ang mabubuti niyong gawa bilang tagasunod ni Kristo. Mas mabuti pang magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti kung ito talaga ang kaloob ng Diyos, kaysa magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng masama. Anong sabi? Tanggapin mo kung nagtitiis ka sa hirap dahil gumawa ka ng mabuti. Mas mabuti yan. Sa mundo, galit ang mundo sa mabuti. Tingnan mo, gumawa ka ng mabuti, pagtatawanan ka, ay anak ng demonyo yan. Hindi yan anak ng Diyos. Tingnan nyo, sa mundo, gumawa ng mabuti, nakatingin ng mga tao sa'yo, na para bang akala mo isa kang kriminal. Ganyan si Satan, kaya nga ang mundo, walang mabuti sa mundo. Okay? Kaya kung gumagawa kayo ng mabuti, at kayo ay naghihirap, that is good. Kaloob yan ng Diyos. Kaysa magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng masama. Anong gusto mo? Nagsasuffer ka kasi gawa ka ng masama? Ang pangit nun, di ba? Verse 18 po. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama. At minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga makasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan, para madala niya tayo sa Diyos. So, kita nyo, kung kinamuhian nga ang ating Panginoon, mga kapatid, ano pa yung mga gumagawa ng tama sa paningin ng Diyos? So, hindi na to guys, hindi na to bago sa atin. Wala na kasing mabuti sa mundo. Kitang-kita naman po natin na wala na talagang kabutihan sa mundong to. Wala nang natitirang kabutihan sa mundo, puro na nga masama, di ba? So, kung ang Panginoon nga ay hindi makasalanan, perfect, banal, lahat nasa Kanya na, perfect talaga siya eh. Pinatay pa rin sa mundo. Ano ka pa, na hindi ka perfect, makasalanan? Matik kung anong ginawa sa ng Panginoon, ginawa sa Panginoon, ganun din yung gagawin nila sa iyo. 'Di ba?
If they accept the Lord teaching, they will accept yours. If they hated the Lord, they will hate you. So kaya hindi nila tinatanggap ang turo natin para sa kaloob ng pagmamahal ng Diyos, hindi nga nila tinanggap yung turo noon. Turo pa kaya ngayon? Para sa kaloob ng tao? Para sa kaliligtas ng buhay ng tao? Malamang hindi rin nila tatanggapin yan. Pero nalaman nila. So wala silang takas. Okay? So, sa mundo, walang mabuti. Verse 18, mga kapatid. Christ himself suffered when he died for you. And with that one death, he paid for your sins. He was not guilty, but he died for people who are guilty. He did this to bring all of you to God. In his physical form, he was killed. Physical, brutal, pain, nakaramdam siya. Emosyon, nakaramdam siya. But he was made alive by the Spirit. Kaya walang laman ang makakatungtong sa heaven, sa new earth, new heaven. Perfect ang lahat ng tao na nandun. By the grace of the living God, Jesus Christ. Itatanggapin mo ang mabuting balita ng Panginoon. Hindi mabuting balita ng mundo na naaakop sa mundo. Mabuting balita para tanggihan ang kasamaan ng mundong to. Kasi noon, ang nation by nation ang binabalaan ng Diyos. Katulad ng binalaan niya ang panahon ni Noah. Diba? Mundo ang binalaan niya noon, then after mundo, nation by nation. Ngayon, mundo pumuli ay binabalaan ng Panginoon na if you will never be changed, you will be like the wife of Lot. For of Christ. Magpatuloy tayo, mga kapatid. Verse 19 po. And by the Spirit, he went and preached to the spirit in prison. Tayo yon. Okay? His spirit, ang spirit natin ay patay. So tayo ay prisoner ng mundo. Those were the spirit who refused to obey God long ago in the time of Noah. Pakinggan nyo na to. Ito na yon. Those whose spirit, yung mga tao noon na prisoner ng mundo, na ayaw sumunod sa pinipreach ni Noah, na itama nyo ang buhay nyo. Itama nyo ang pamumuhay nyo. Si Noah ay preacher ng Panginoon at sinasabihan na Noah is a preacher of the living God who taught to the people to live right. Okay? And those spirit who refused to obey God long ago in the same time of Noah, God was waiting patiently for people while Noah was building the big boat. 100 years, pokpok, preach, pokpok, preach, pokpok, preach. 100 years, binigyan ng awa ang panahon ni Noah. But, only few, 8 in all. Kita nyo ha? Only 8. When we say only 8, walang tumanggap, ayaw. Pinagtatawanan nga si Noah, slander makers nga. 2 Peter chapter 2, 3. The same in the time of Noah, Matthew 24, is the same of this generation. Gulantang. OMG. Gulantang. When we say the same, in the time of Noah, also the same this generation, the Son of Man. Few ang maliligtas. Biblia na ang naimik. Biblia na ang nasalita. Ayaw pa rin maniwala. Biblia na ang umiimik sa kanila. Diyos na ang umiimik sa kanila. Fire. Consume the whole world. Pakinggan natin. Verse 21, 8 in all were saved in the boat through the flood water. And the water is like baptism, which now save you. Baptism is not washing off from dirt, the body. So, ito is spiritual. Kaya nga sinabi ni John the Baptizer, I baptize you by water, but the one who will come to me after me, he will baptize you in the Spirit and fire.
So this is spiritual. Kailangan linisin ng Diyos ang iyong isip at puso. Hindi yung ginawa ni John the Baptizer. Hindi yan nagliligtas sa iyo kasi yun ay way lang ng Panginoon para sa preparation ni Jesus. At ang preparation ni John the Baptizer ngayon, ang tinutulad ng tao na hindi kaya makapagpabago sa isipan at puso ng mga tao kung paano mamuhay ng tama. Babaguhin ng tao, para pakinggan ang salita ng Diyos, para releasin ng konsensya, isip at puso at mamuhay ng tama sa Panginoon. He will baptize you by the Spirit and fire. Sinasabi sa kasulatan, mga kapatid, baptism is not washing of dirt from the body. It is asking God for clean a conscience. 1 Peter chapter 3 verse 21. Baptism of water in a spiritual realm to cleanse your conscience, konsensya, isip. Itama ito itatama yan. It save you sa mga tumanggap. Because Jesus Christ was raised from death. Verse 22, now, He has gone into heaven. He is at the right side and the rules over the angels, authorities, and power. So, ibig sabihin talagang it is the kingdom of God. Nagwo-work ang Panginoon, nagwo-work ang mga anghel, lumalaban, agawan ng buhay. Okay? This is battling the souls of the people. Mga kapatid, maraming salamat po sa pakikisama muli sa atin sa ngayong gabi.